Yo, what up sa inyo dyan mga tol? Alright, kamusta kayo? Long time no see. And here we go again sa ating panibagong vlog kung saan pag-uusapan po natin itong mainit na balita. Na matagal na po pinagtatalunan at ibinabandera, ibinabalandra sa online, no? Especially ng mga anti-government po ngayon, anti-administration. Ito po yung video na kumakalat na ang ating pong kasalukuyang presidente ng bansa ay gumagamit po ng cocaine, no? Sabi po dito sa balita, Roque behind Polvoron video, no? So ibig sabihin si Roque daw, no? Tama ba? Si Harry Roque ang nasa likod, ang may pakana ng pagpapakalat po ng Polvoron video na sabi po ay pinapakita purposely showing, no? May purpose na ipakita na si Marcos ay gumagamit ng cocaine. Alright, yan po ang investigasyon ngayon at napakaganda po na topic po yan, no? Kasi kahit hindi ka pro BBM, hindi ka pro Duterte, isa ka lang simpleng mamamayan na kagaya ko, no? Nanonood lang tayo ng mga balita, nagko-komento, nag-uopinyon, nakikialam, no? O nakikibalita. Pare-pare po tayo ditong ma-enlighten sa mga pag-uusapan po dito. Siyempre, iimbestigahan na kung ito ba'y talagang siya. So, ito ba'y talagang fake news lamang. Okay. So, yan po, no? Tuloy-tuloy po natin yung pag-uusapan natin ngayon sa topic po na ito. Pero, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe, please make it sure na napindot mo yung subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. O tara, pisahan na natin to. Alright mga tol. So ayan na nga po pag-usapan natin, no? Sabi ko nga kanina, no? Hindi man tayo pro BBM, hindi man tayo pro Duterte o panatiko ng kung sino mang mga politiko. Interesting po itong pag-uusapan na ito, no? Kasi sabi nga kung ano yung katotohanan, yun po ay talagang hinahanap po ng mga tao. Karaniwan na po yan. Kapag ka naghahanap ka ng kasinungalingan, hindi po pangkaraniwan yan. Although itong sanlibutan na ito ay naglipana na yung mga sinasabi na fake news, kaya nakakahiligan na nila, diba? Mas marami pa rin po naghahanap ng katotohanan. At isa po tayo dyan. Isa po tayo sa mamamayan ng bansang ito. At tignan po natin, panoorin natin. Kasi, diba, sabi ko nga palagi, kapag tayo po ay tumitingin, especially sa mga political na pag-uusap, aralin po natin kung paano natin matitimbang yung kaliwa kanan, no? Paano ba natin matitimbang ang mga bagay? 'Di ba? Gumigit na muna tayo. Alamin natin kung ano yung mas matimbang at kung yung mas matimbang ay tama, 'di ba? Yung matimbang talaga madalas ay tama at kung yan ay tama, dapat natin suportahan regardless kung sino man yan. No, kaya lang minsan ang matimbang sa mga tao yung kasinungalingan. Kagaya po nito, no? Mamaya magbigay tayong opinion kapag pinag-usapan, pinanood na po natin yung video. No, ilan lang naman siguro ang bahagi yung panoorin natin. Actually, di ko pa napapanood to. Kayo po, ilalagay ko po yan sa comment section at sa description para mapanood ninyo yung full video. Anyway, yung portion nito panoodin natin at pag-usapan natin, no? Sige, play po natin ito, no? Dito sa yung affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada. Dito po yata in-release officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair.
Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Polvoron video. So ayan, yan po yung pinakakalat madalas ng mga DDS, mga supporters po ni ating presidente, dating presidenteng Rodrigo Duterte. Pe-play po dito. Epekto ng pulburon. Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Thank you. Hindi pa po pala yung eksaktong video. No? Meron pa kasing video talaga eh. Wala po, Mr. Chair. Pero dyan pinakita yung pagkokomento, pagpapahayag ng salita ni Harry Roque. Tama, no? Na ilalabas daw yung video. No? I don't know if they will show the video here sa video po na ito. So, papakita nila bandang mga 5 minutes, no? Pero sige, pakinggan natin na kaunting pag-uusap nila tapos skip natin doon sa part na may video. Kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Aha. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila. Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Yun ang trending. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang Polvoron video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Ngayon, ayon din dito sa iyong sinupang salaysay, isa sa mga dumalo sa Vancouver Maisog Rally ay si Maharlika. Yes po, Mr. Chair. Oh, yare. Isa sa mga kilala pong vlogger ng mga DDS po yata, si Maharlika. At ngayon nga po, tinitingnan na po ito maging kay Roque. Pwede po bang sabihin mo kung sino itong si Maharlika? Si Maharlika po yung isang vlogger na taga-US. Taga-US. Ayon din dito sa iyong salaysay, parang alam na ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa ito may sa publiko. Bakit po ninyo nasabi ito? Paulit po, Mr. Chair. Ayon dito sa iyo sa salaysay din, parang alam ni Maharlika ang nilalaman ng video bago pa man ito may sa publiko. Yes po, Mr. Chair. May bumabayang sa likod. Ano po ang basehan ninyo? Kasi noon pa po niya sinasabi na may video. Okay. Ayon sa iyong affidavit, sinabi mong nagpadala sa iyo ng mensahe si Maharlika bago pa man lumabas sa video na tinaguri ang Polvoron video. Tama rin po ba? Yes po, Mr. Chair. Ano po yung nilalaman ng mensahe sa iyo? Na may video po at naka-green na damit si PBBM. Okay. At sinabi mo rin sa iyong affidavit, hinikayat ka ni Maharlika, nasakyan mo ang ilalabas na video. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong konteksto? Ang sabi niya po is, sakyan ko na lang. Kasi po, ang sinasabi ko po sa kanya is, nakakainis kayo, bakit kayo may kopya? Kami wala. So, bakit naman kaya sinabihan ka ni Maharlika tungkol sa video bago pa man lang ipalabas to?
Hindi ko po alam, Mr. Chair. Kasi po, sa totoo lang po, Mr. Chair, si Maharlika, kaibigan ko po yan, pero kahit kaibigan ko siya at meron siya mga issues, hindi po siya nagsasabi sa akin kung sino yung mga puting ahas niya. At hindi rin naman po ako nagtatanong. Okay. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. So, ito na po, no? Hindi na po pala natin in-skip. Dahil nare-diretso na natin kasi mukhang interesting naman yung kanilang pag-uusap. At sino ba ito lang naging questionable sa akin, no? Kung sino si Pebbles Kunana. Isa po ba siyang content creator or something? Pero mukhang may page siya. No? Ito ba siya? Tama ba? Parang, diba? Pero tingin ko nga sa kanya parang di ko lang kung babae ba siya or ano man. Kunana. Kunana kasi dito sa may balita, no? And lumabas si Pebbles Kunanan. So, Kunanan talaga siya. So, mukhang siya yun. At baka siya po ay isang transgender or something. Anyway, doon po tayo mag-focus sa kanyang sinasabi at mukhang tropa po sila ni Maharlika, which is I think is a DDS vlogger. And now, I believe na itong mga pahayag po ni Pebbles ay supported to ng mga proof. Kasi otherwise, baka siya pa yung mabaliktad, magkaroon pa siya ng kaso, 'di ba? Pero pinaniniwalaan ko po 'yan na siya po ay may pinanghahawakan sa kanyang mga sinasabi. And ito nga po yung inaantay natin, ang pagpapakita ng video kung saan ito po yung pinakakalat at ang dami pong naniniwala. Now, mamaya sasabihin ko yung opinion ko dyan bakit ito'y nakakatawang bagay, no? Pero mamaya pa yan. Sige, play natin. Paki-plus po yung video na sinubmit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. So, ayan, no? Raw video. Ito po ba yung video na pinag-uusapan po natin na Pebbles? Yes po, Mr. Chair. At yan din ang video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22. Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguriang pulburon video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Naggumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Mr. Chair. Enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ako naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Mr. Chairman, ganay. Pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? alin po, Mr. Chair? Yung hindi si ano yun? Sino yun? Sa raw at saka enhanced version? Hindi po si PBBM yan. Hindi si... PBBM, hindi po yan yung presidente. Thank you, Mr. Chairman. Ano po yung basihan po ninyo, Pebbles? Kasi po, Mr. Chair, hindi na po talaga yun yung mukha ni PBBM. Noon ko po pa kasi siya kilala. And kung yung edad niya that time, kung titingnan po mabuti yung nasa video, kung 30 plus pa lang siya or 40, parang wala pa po yatang cellphone noon. Mm-hmm. Okay.
sa tingin mo, Pebbles, merong sinadyang alteration sa video upang manipulahin at ang itsura ng taong nasa eksena? Yes po, Mr. Chair. Yun. Ibig sabihin, lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakanan dito. Yes po, Mr. Chair. Pero hindi lamang si Atty. Roque ang high official na nasa meeting na yun. Tama po ba? Yun sa Hong Kong po, Mr. Chair. Yes. Politician po ba? Picture siguro. Yes po, Mr. Chair. Yes. Okay. Huling katanungan, Pebbles. At sana masagot mo ito. Bakit ka nagsasalita ngayon at bakit ka pumirma ng isang affidavit? Para itama po ang mali. Para itama. Okay, yung dulo. Pakinggan lang natin yung dulo. Para itama po ang mali. Para Tama, mali. Okay, kala ko para tama. Mali ko. Anyway, hindi natin kilala to si Pebbles sa kunanan. Kung ano man po siya, comment down below kung kilala po ninyo siya. Anyway, kung bakit ko po sinasabi na ang dami pong nagsisipaniwala po doon sa ganoon po na video, mga tol, no? Especially doon sa mga may edad na at hindi oriented po doon sa mga softwares po ngayon. Especially sa AI, no? Kung alam lang ninyo, napakadali po i-swap ng mukha ngayon. Kuhain lang po natin yung video niyo na nagko-cocaine. Bigay ninyo yung picture ninyo sa akin, ipapalit ko yung mukha ninyo doon. Pwede po yun. Ayaw nyo maniwala. Drop kayo ng gift gagawin ko. Anyway, tuloy po natin yan. Mahaba pong talakayan po ito. Pero napaka simple lang po. No? Kung ano yung tama, supportahan po natin. Ito po ay nakakatawa. This is an absurd ideas coming from the opposition ba? Tama ba? Opposition ba? Hindi kasi they're more than opposition. Tingin ko. Anti-government na po ang mga may pakanan nito. Kasi, di ba? Alam naman natin ang China. Gigil na gigil po eh. Dominante. Worldwide. No? And now, ang marami sa mga kababayan na hindi nila nauunawaan, nakakasuporta nila sa ating dating presidente, pumapanig po sila, no? Unknowingly, unaware sa China. Yun naman po mabigat na usapin sa mga Duterte, yung pagiging China. Maka-China. No? Ngayon pa man, no, hindi po tayo pro-BBM. Sinasabi ko lang yung katotohanan na yan po ay madaling gawin. At yung una ko pong nakita yung video na polvoron na yan, ako'y muntik maniwala noon nung hindi ko pa napapanood. Pero yung pinilay ko na, natatawa na po ko. Kasi mukhang Chinese. Pag sinuwap po kasi ninyo yung muka gamit ang AI, may maaano kang resemblance ng original na person. At hindi yan ganun ka-pure. Unless gumamit sila nung talagang premium na, kung meron na ha, premium na AI at iswap yung muka. Pero alata mo pa rin, no? Bakit ang iksi ng video? Madami kang maging question, diba? Bakit ang labo? Bakit yun nga, diba? Hindi niya kamuka. Parang sumobra yata yung pagkasingkit niya doon. Anyway, papaalam na po tayo. Medyo mahaba na po ulit tayo dito sa vlog na to. Comment down below kung ano masasabi mo sa video na ito. And hopefully, tayo po ay panalangin natin ang katwiran ay mahayag. Hindi po tayo maging emotional lamang. No, madaya po ang emosyon at pag-pray po natin na maging maayos po yung bansa natin. So yun na nga, paalam po sa inyo. Para dun sa mga di pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell. See ya ulit sa susunod na video.